Matindi ang usapan ukol sa impeachment ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga balita, tila determinado na ang daang bayan na ipasa ang impeachment case laban sa Pangulo. Ito'y matapos lumabas ang mga ulat ukol sa umano'y katiwalian at maling pamamalakad ng administrasyon. Sa gitna ng mga kontrobersiya, marami ang nagtatanong kung ano ang mga susunod na mangyayari sa ating bansa. Kung maitupad ang impeachment, papalit si pangalawang Pangulo Sara Duterte sa posisyon ni Marcos Jr. Si Duterte ay kasalukuyang abala rin sa iba't ibang proyekto at isyu ng bansa, ngunit handa raw siyang tugunan ang hamon na ito kung kinakailangan. Samantala, naglabas ng pahayag ang kampo ni Pangulong Kuting Jr. na mariin niyang tinatanggihan ang mga aligasyon laban sa kaniya. Ayon sa kaniyang tagapagsalita, walang katotohanan ng mga paratang at patuloy na magsisilbi ang Pangulo para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bigyan ko kayo ng update tungkol sa nangyayari sa Davao City, na kung saan kahapon nilusob ng dalawang batalyong pulis, pinagsamang miyembro ng SAF at CIDG ang Kingdom of Jesus Christ Compound. Tatlong lugar yan. Ngayon, ang mga KOJC members naghahanda kasi nabalitaan nila lulusob daw ulit ang mga pulis. Kaya nagbabarikada na sila. Yung unang paglusob kahapon, raid, surprise, madaling araw, kaya hindi nakapaghanda ang KOJC. Ngayon, handang-handa na sila na hindi na maulit yung nangyari kahapon. Ito, panoorin natin itong video na ito na naipost ng SMNI. Sige pangina si tita ka nang mag-speaker ba para dahil may announcement. Okay, dili, gamay kay nanti yung speaker gyud. Hawa mo dili ka na mo tagan mo ana ba baka ano sa karo. Speaker lagi. Pero set up your own. So, currently mga igsoon gaulan na. Gaulan na dire. Medyo na ay advantage kung ulan, kung mag-tear gas sila, resipid. Sige. Malak, dire. Situation dire na ay bus na naka-tank. Mga sakyan na before the layer sa mga tao. So, naibas, lima ka vans, tulo ka vans, before ang human bike. Sa gawa sa wax.
cellphone lang, okay lang. Okay, so makita nyo no na nakapayong ang mga nagbabarikada. Umuulan at sabi nga ng isa kanina, yung vlogger siguro yun, mas mabuti kung umulan para kung magtirgas yung mga pulis, mamenos ang epekto ng tirgas sa mga tao. So, may layers of barricade, mga sakyanan muna, nasa unahan, tapos human barricade. Okay, yung nangyari kahapon, 3 properties ng Kingdom of Jesus Christ ang ni-raid. Davao, Samal Island, din isa ata, Sarangani. So, hinahanap doon si Pastor Apollo Kibuloy. Kailang ang nangyari, umuwi ang mga pulis na luhaan, wala silang nakita nga Pastor Kibuloy. Yung helicopter, 2 helicopter na may sakay mga pulis. Ang nangyari is hindi nakalapag. Hindi nakalapag sa property dahil mabilis. Ang mga members ng KOJC, naglagay sila ng sakyanan o anything doon sa landing area, landing zone, na pigilan nila ang paglapag ng mga helicopters. So, ano pa? Ang mga KOJC members ngayon is talagang 24/7 na nagbabantay dahil ayaw na nilang maulit yung nangyari na nasorpresa sila na raid. May mga nasira na mga properties at may nasugatan pa daw. Okay. Ang report ng mainstream media, peaceful, kuno. Mayroon akong kaibigan, ano ba yung aking kaibigan, nag-message. Sabi niya, I was so disgusted sa kaganapan sa Davao City na sinasabi ng mainstream media na peaceful daw yung pag-serve ng arrest warrant. Nabasa ko naman sa Philippine Star, it was the police, yung spokesperson ng PNP Regional Office 11. Siya ang nagsabi na peaceful. Kailang nilagyan ng quote-in-quote peaceful. So, depende na kung ano ang perspective ng kung sa tingin ng police, peaceful yung ganong pangyayari, peaceful sa kanila. Kailan sa ordinary citizens na nanonood, nagmamasid sa pangyayari, ano yun? Iba na. Yun din, yung isang issue, yung overkill. Sabi ng PNP Region 11 is hindi naman daw overkill. Litin ko pinagsamang puwersa ng SAF, yung last week ba yun, 2 weeks ago, 2 Special Action Forces Battalion ng PNP na deploy sa Davao. Ang tingin ng iba, yun na yung paghahanda sa pag-aresto kay PRRD once na ma-issue ang warrant of arrest galing sa ICC. Kailang, yung prediction ko noon, nung dumating yung SAF is, most likely, sabi ko,
para sa pagtulong sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. And tama yung aking analysis kasi kung CIDG lang ang kulang, kakaunti ang personnel ng CIDG sa lawak ng compound ng KOJC, mahirapan kung CIDG. Kaya I can understand yung point ng police, yung perspective nila na kailangan nila ng maraming tao para mas malaki yung chances nila na mahuli. Kailang ito ang question dahil madaling araw yung pagdating, nakasara ang so ang mga pulis gumamit ng ladder, hagdanan para i-cross yung matataas na wall ng compound. So yun na, nabulabog na ang members ng KOJC, kaya yun nagkagulo. At reports is may nasugatan pa daw ng mga KOJC members. So yun po ang kaganapan. So sana wala nang masaktan. Kung babalik man ang ating kapulisan, situate na yung talagang peaceful. Hindi yung peaceful na may nasasaktan at may yung nagkakagulo. So good luck sa mga KOJC members sa paglaban sa inyong karapatan na dahil compound nyo yan, dapat sundin ng pulis kung ano ang proseso, hindi yung ganyan na magkakagulo. Mayora sa nahalal na mayora ng Bamban. While the answers are not conclusive yet, what is clear is that there are enough red flags to warrant further scrutiny. Paano po kami hindi magdududa, mga kaibigan? Pero nung binanggit ni Mayor sa hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo, ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito Go po. And by the way, sabi niya sa interview niya kay Karen Davila na nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Pina-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita. Tapos, nakalagay sa birth certificate niya na married ang mga magulang niya. Pero, no marriage record din. Mamaya, mas lalaliman pa natin ang pagtanong natin dyan because we will show that both her stories, the one in the May 7 hearing and the new one before Ms. Karen Davila, are riddled with holes. Hindi po ba dapat natin siyasatin ang identity ng isang tao na bago maging mayor ay co-incorporator sa Baofu, ang dalawang hinabla ng Singapore court in a 2.8 billion Singapore dollar money laundering probe, the country's largest money laundering case. Zhang Ruijin has pled guilty, and his romantic partner, Lin Baoying, also involved in Baofu, is still facing charges. But, according to news reports literally yesterday, she was also poised to plead guilty. We were also made aware of stunning revelations in international media made by a former Chinese spy, alias Eric, literally just a few days ago, that China planted him in various locations, including in Southeast Asia, as a spy in 2007. Do you believe there are secret places here in Australia?
澳洲肯定会有一些中国的秘密特工，他们在澳洲肯定已经有了一个支持的一个系统，而且我们都知道一些中国的社团组织实际上就是为中国政府工作的，这是一个公开的秘密。秘密警察系统越来越忙，他们的权力毫无疑问是得到更大的膨胀，人员呐、编制啊、财务啊，可能都有进一步的膨胀，所以说他们在海外的一些行动，相对来说也就更加的活跃。Si Mayor Alice Guo po, 2005 ang delayed registration of birth. Opo, hindi 2003, but 2005 upon clarification with PSA. Malabo kasi ang typewriter ink sa birth certificate niya. So, 19 years old na siya noon. Tapos, meron ding previous investigations in other countries of China planting agents and making them run for public office. Do you I can tell you that I cannot recall. If, as is reported, that from 2003 to 2015, 12 years long, that if I can't recall, I can't be an active member. Why would we think exempted tayo? Why would we think that in light of the conflicting claims in the West Philippine Sea, magpapadala sila ng assets sa Australia, US, Cambodia, pero hindi sa Pilipinas, nakagit-gitan nila sa karagatan? Ano tayo special? Padami ng padami na po ang lumalabas na ebidensya. Transnational crime, money laundering, espionage. It is too early to rule anything out. How do we rule anything out when the documentary evidence throughout history demonstrates that united front operations of the Chinese Communist Party have links to triad groups and criminal syndicates? I'd just like to acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Salamat po sa pagdalo. Ito mismong Prince Group na ginamit na front ng former Chinese spy na si Elias Eric ay dawit sa scam hub operations. Hindi po ba tama na magtanong? Hindi po ba tama na magduda? Pero mga kaibigan, let me also take this opportunity to remind all of us, racism is never justified. Ang Pilipinas ay dapat manatiling bukas at mapagkandili sa mga taong sumusunod sa ating batas at walang hangaring masama, Pinoy man o dayuhan. I'd like to acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo. Salamat po. We will not condone making open targets of anyone just because of their foreign blood. Gaya ng wala din tayong problema sa mga anak sa labas o anak ng kasambahay na tinago o ano paman. I'm the sponsor of the Foundling Law at pinaglaban natin ang mga batang ipinanganak na walang ganap na identity. Pero, kung sila ay nagpapapasok ng mga pugante, kung sila ay nakikipagsabwatan sa money launderers, kung sila ay nagtangkang tumakbo for public office na alam nila na mayroon silang disqualification, kung sila ay nagtatrabaho kontra sa ating pambansang seguridad, pagkukulang naman po namin bilang mga halal na lingkod bayan kung di namin ito maiging siyasatin. Is this mayor who was born on a farm, taught by literally one person from kinder to high school, tapos hindi nag-college, a Chinese spy? A big-time money launderer? An enabler of scams and human trafficking? None of the above? One of the above? Or all of the above? Friends, the stakes are too high for this investigation not to be pursued. Marami pong salamat. I'd like to ask my colleagues if they also have opening statements. Senator Raffy, you have the floor.
Good morning, Mr. Chair, Madam Chair, Senator Win Gatchalian. I've seen the transcript of the previous hearing in this committee pertaining to the investigation being conducted, and I saw also the videos wherein lumilitaw para bang teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Blockbuster to kapag ito'y ginawa nating teleserye kasi fairy tale eh. Siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm, tapos nag-aral sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw, bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative ni Mayor Go. Nag-attend ako dito ngayon para bubutasan ko po. Marami po mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go. Hopefully, I have some few questions na kailangan niya masagot. Kapag hindi niya masagot, doon makikita na meron po siya talagang itinatago. Hindi po kapani-paniwala. Marami din po ako, Madam Chair, na request sa committee na ito ipapatawag. Unang-una, ipapatawag po natin ay yung pong midwife na nagpaanak sa kanya. Pangalawa po, nung magpa-file siya ng late registration, sino po doon kung saan siya nag-file ng late registration ang tumanggap. Pangatlo po, Madam Chair, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi siyempre, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!